Dito sa Hong Kong mga be, dalawa yung mode of payment nila dito. Isa na itong machine and then yung tapos English. Kung nakalagay Hello mga be! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, for today's video ay may dala akong plastic kasi pupunta ako ng marketplace. Ngayon be, sa mga hindi po marunong magluto ng Chinese foods na nagchat-chat sa akin at nag-email, so mag-share ako sa inyo ng tips or yung mga ginagawa ko, kung ano ba yung mga ginagawa ko para masarapan yung amo ko or satisfied sila sa mga luto ko. Ako po ay isang first timer din dito sa Hong Kong, pero i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga ginagawa ko sa pagluluto. Okay? Pare-pareho lang tayo hindi marunong magluto, pero ako nga dahil na-experience ko na kung gaano kahirap ang pagluluto dito sa Hong Kong, i-share ko sa inyo. At ngayon, pupunta po ako sa my marketplace, no? Kasi bibili po tayo ng pang-ulam nila ni Amo mamayang gabi at para bukas. So, ayun. See you sa marketplace. So, bye! Andito na ako ngayon sa labas mga be. Sobrang lakas ng hangin. Tapos, back to normal na yung klima ngayon dito sa Hong Kong, no? Magsa-summer na. So, ito na nga. Andito na ako sa marketplace. Yan. Pasok na tayo. So, unang-una be, sa karne muna tayo pupunta. Ayan, dito sa mga fresh na meat. So, bibili ako ngayon ng pork ng baby. Sabi ni Amo, bili ako ng pork for baby. So, ayan, pipili tayo. Tips pala no sa mga karne nila, gusto nila laging fresh. Tapos kapag bibili kayo, dapat natin yung expiration date mga bebe, no, para iwas yung masasayang yung pagkain kasi nalaman ng amo na expired na pala tapos hindi mo chine-check. So cause yun ng away or problema sa inyong employer. Dito sa Hong Kong mga be, dalawa yung mode of payment nila dito. Isa na itong machine and then yung tapos English. Kung nakalagay Chinese, palitan mo yan ng English and then non-member kapag hindi ka member ng YUU. So ito pala yung mga binili ko mga beo. Ayan. At dito pala sa Hong Kong mga bebe, no, self-service kadalasan dito, lalong-lalo na sa mga market at kahit saan-saan dito mga beno. Kung may bibilhin ka, ikaw talaga mag-pack or mag-pans ng mga binibili mo, lalong-lalo na kapag gumamit ka ng octopus card. Kahit nasa cashier mga bebe, no, ikaw pa rin talaga ang mag-pack ng mga binili mo. And then, hindi po uso dito yung plastic. So, mga be, magdala ka ng sarili mong bag o hindi sila nagbibigay dito ng mga plastic bag. Kailangan mo talaga yan bilhin sa kanila kung gusto mo or wala kang dalang mga plastic bag or lagayan ng mga pinabili mo. And then, mga bebe, no, wag po kayong gumawa ng kalukuhan dito kasi halos lahat ng mga sulok-sulok dito sa mga marketplace ay merong mga CCTV. So, kung may kalokohan ka na mga alam dyan sa Pinas, wag mo pong dalhin dito kasi malaki po talaga ang penalty dito sa Hong Kong, no? At pwede ka po makulong dito kapag gumawa ka ng mga kalokohan like ng bago yan, tapos ko ng pinansh mga be. Ang ginamit ko pala dito is octopus card. Ayan. Pagkatap natin ng ating octopus card mga bebe is antayin na lang yung resibo. So, lagi natin tandaan na wag natin kalimutan or kunin yung resibo natin kasi yan ang ipakita natin sa ating amo. Dito sa Hong Kong mga bebe, no, importante yung resibo kasi kahit na 5 centavos yan mga be, hahanapin yan ng amo sa'yo kapag strict yung amo mo. Kasi dito sa kanila be, mas mahalaga talaga yung pera, lalong-lalo na kahit na piso lang yan, hahanapin yan sa'yo, no, at babayaran mo yan kapag ipapabayad ni amo, no choice ka kasi kasalanan mo. At mga bebe, lagi natin or magkuha tayo ng copy o picturean natin ang resibo na binibigay natin sa ating mga amo para kapag may si amo, may reklamo, ayan, may maipapakita ka sa kanila.
And then, natapos na ako mga beno. Ang next pala dito na dapat nyong malaman din, no, yung mga cart, bebe, or mga basket na ginamit nyo, need nyo talaga yan ibalik sa mga lagayan. Importante yan, beyo, kasi nga, good manners talaga ang pinaka-importante din dito sa Hong Kong. So, pasensya na kayo sa salita ko kasi nga hindi ako pure Tagalog. Sana maintindihan nyo. Ang importante po, yung laman ng video, mga sinasabi ko dito na dapat ay sana ay may natutunan kayo. Charot! So, dito na ako sa labas mga be. Grabe, sumasakit talaga yung mata ko kasi So, ang ayun lakas mga be, or yung tapos ano na po nang ako ano no, yung nag-market. So, ngayon, pauwi na ako mga bebe, no. Tapos, share ko sa inyo yung tips na sinabi ko kanina. Paano ba kapag hindi tayo marunong magluto ng mga Cantonese food or Chinese food dito sa Hong Kong. So, sa mga nagbabalak mag-apply, so, mga be, mag-share ako sa inyo pagkarating ko doon sa subway. No? Kasi dadaan ako ngayon dito sa may underground na or parking area kasi masyadong mainit talaga sa labas. So, bali maglalakad ako about 5 minutes. So, ito na. Papasok na ako sa subway. ito nga yung view namin dito mga be. Oh, grabe ang init kaya ayaw kong dumaan dyan. Dadaan ako dito mga be sa loob ng car park mga bebe underground. So, pakita ko sa inyo. Yan, daan ako sa may subway. Ayan. So, nakakatakot dito be. Creepy siya. Pero wala tayong choice kaysa masunog yung mukha natin sa labas. Sayang yung mga glutathione, yung mga skin whitening natin na ginagamit, no? Kapag magpapainit tayo. Charot! So, ito na nga, be. Nung bago pa lang ako dito sa Hong Kong, no, kinausap ako ni Amo nung first day ko. Sabi niya sa akin, hindi ko na hinihingal ako. Ang bigat kasi nitong dinadala ko. Hindi ko na daw kailangan magluto kasi ang bahala na daw sa pagkain namin is yung matanda, yung parents nila both side. So, ngayon, be, nang nangyari, after 6 months, may nagbago. Kasi syempre naman, di ba, hindi naman pwede na kung saan or patagal ka na ng patagal, wala ka pa ring alam. So, kailangan, dapat matuto rin tayo kahit na konti. So, after 6 months, mga ben, may nagbago, sabi ni Amo sa akin, by December, first week of December, every Thursday, ikaw na yung mag-prepare sa dinner natin. 1 day lang yon. Tapos mga be, ayun nga, every Thursday, ako yung nagluluto para sa dinner. Kaso nga lang, hindi nga ako marunong. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nga yung mga matatanda, hindi sila nagluluto madalas sa bahay. Kasi, ang mga niluluto nila, parang minamarinate na nila galing sa bahay nila. Kasi yung mga matatanda dito, be, araw-araw silang pumupunta dito sa bahay namin para mag-alaga ng bata. So ngayon, ang mga dinadalang ulam dito, be, minsan luto na at i-reheat ko na lang. At minsan naman ay nakamarinate galing sa bahay nila, naka-slice, kumbaga, na siya, ready to cook, ganun. So, hindi ko alam ano yung mga nilagay na mga pampalasa doon or mga seasoning, no? Kasi hindi naman yun piniprepare dito sa bahay, kung hindi mula sa bahay nila nakaprepare na. So, ngayon, be, ang ginagawa ko lang ay reheat. Tapos, kapag sinabi sa akin na steam ko yung ulam na yon. Yun lang, be, talaga. Wala akong alam sa kung ano yung nila, panlasa nila. Pero kaka-research ko nga sa mga vlogger din dito sa Hong Kong, sabi nila, matabang daw yung panlasa ng mga chikwa. So, ayun na nga, be, ginawa ko siya. Pero, kadalasan talaga, kung nakikita nyo yung binili ko kanina, is ready to cook na. Yung barbecue, so nakamarinated na. Okay lang yan sa amo ko kasi yung amo ko hindi sila maarte, and then medyo bata pa sila mga bino, wala pa silang alam sa mga pagluluto. Pero nakikita naman sa resibo na binibili kong mga ulam na marinated na. So pwede mo yan i-try yung technique ko na nagbibili ako ng ready or marinated na ng mga ulam. Pero mga be, kapag ang amo mo dito sa Hong Kong is yung mga matatanda na, huwag mo yan gawin, lalong-lalo na kapag baguhan ka pa lang. Alam mo ba kung bakit?
Kasi nga be, ito, yung mga matatanda dito is maarte. Gusto nila sa pagkain is presko, and then mga be, gusto talaga nila yung as in yung kung sa isda yung buhay pa, no? Bibilhin mo yan na buhay pa. Sa mga karne, ayaw nila ng frozen. So totoo yan mga be, and kasi sa mga matatanda rin dito, sabi niya sa akin, huwag kang bibili ng frozen. Pero mga be, syempre, hindi naman nila alam kasi nga ako yung bumibili, ako yung nagluluto, hindi nila nakikita. Pero mga be, kapag baguhan ka pa lang dito, wag mo yan sundin yung trick na sinishare ko sa iyo. So, simple lang naman no, ang pagluluto ko dito. Kaso lang, hindi ako maka-video sa loob ng kusina namin kasi may mga CCTV. Left and right, pati sa sala, paglabas ko sa kwarto, may nakaabang na yung CCTV. So, hindi ko ma-share sa inyo paano ako magluto. Pero sa totoo lang, kapag mga gulay-gulay, mga simpleng luto lang mga be, ang nilalagay kong seasoning lang talaga is like soy sauce. Kapag mga karne naman, o yung mga fry meat, ganon, ang nilalagay ko is dark soy sauce. Paulit-ulit lang naman, gaya ng sa atin, no? I-compare nyo sa atin kung mahilig tayo sa mga magic sarap. Yan, paulit-ulit na mga magic sarap lang din. Ganyan din ang luto dito sa Hong Kong. So, huwag kayong mag-alala mga be. And then, ito pa. So, may mga Pinay dito na dumadaan. Kasi malapad itong area na ito. Parang, basta ang lapad nito, parang 1 hectare o 2, 3, gano'n. So, ito, magpapatuloy ako. So, ayun na nga be. Pagkatapos niyan mga be is, tatlo lang talaga ang ginagamit kong seasoning mga be, no? Yung chicken powder, tapos yung light soy sauce, minsan dark soy sauce, at saka yung oyster sauce. So, ayun lang be, simple lang talaga yung mga pampalasa nila dito at lagi niyong tandaan, ayaw nila sa malasang pagkain. Ang gusto nila matabang. Tapos yung mga amo ko, no, ang gusto nila is walang asin. So, hindi ako gumagamit ng asin kapag ang niluluto ko is may light soy sauce siya kasi medyo ano na yun be, lasa ng asin ang light soy sauce. So, mga be, ayun lang, simple lang naman. Tapos kadalasan dito bawang, bihira lang sila gumagamit ng anong tawag dyan, bombay, no, or onion sa atin. So, ayun lang be, lagi niyong tandaan, no, dapat presko lagi yung mga ulam. Tapos, kapag matanda yung mga amon nyo, huwag kayong bibili ng mga pagkain ng mga frozen, dapat laging fresh. And then, sa ano naman, gulay, lagi niyong hugasan ng mabuti. Kahit na ubusin nyo yung tubig nila, no? Basta mahugasan lang or mawala lang yung mga dumi ng mga vegetables, gagawin nyo. Kasi, isa rin yan sa mga dahilan kung halimbawa, maraming na-determinate dyan, be, yung nakikitaan ng mga buhok, yung mga gulay. Kasi dito uso yung gulay. Talagang may gulay sila dito, every kain nila, no, araw-araw yan, lalong-lalo na sa dinner, hindi mawawala yung mga gulay-gulay nila dito. Kaya lagi nyo talagang linisin yung mga gulay. So, ayan lang po talaga ang may share ko sa inyo ngayon, no, kasi andito na ako sa building namin, so aakyat na ako, bawal yung cellphone doon. So, thank you sa panonood and don't forget to subscribe my YouTube channel. At kung gusto nyo rin po, marami po akong tips na sinishare sa aking page, Miss Lovely. So, ayun lang po. Thank you. Please subscribe and sa uulitin ko po, please click the notification bell below and then para ma-update kayo sa mga bago kong i-upload ng mga video. Thank you.